Ang ating bansa ay sagana sa iba't ibang likas na yaman, mula sa mga sapa at karagatan hanggang sa mga bundok at kapatagan. Tayo rin ay may magandang topografiya, kung kaya't ang pagsasaka ang isa sa mga pangunahing hanap buhay nating mga Pilipino. Kaya't ating kilalanin ang ilan sa ating mga magiging na magsasaka at alamin ang kanilang mga pamamaraan ng pagsasaka. Dakong alas 6 ng umaga ay gumayak na kami papuntang Barangay Bulan. Sa bungad pa lang papasok ng barangay ay may nakasalubong agad kaming mga naghahakot ng mga nyug. Mayroon din kaming nadaanang isang kuprahan. So, dito na po kami sa Barangay Bulan. So, magsisimula na po ang aming journey. Journey sa Kuprasa. Pagdating namin sa bahay ni Nanay Milagros, ay naabutan namin siyang nagsasako ng mga uling na agad naman namin tinulungan. Hindi lang po. Umaga po sa inyong lahat. So, kakatapos na po namin mag-ahon ng mga uling. So, kung nakikita po ninyo, dalawa po yung butas na kinuha namin ng uling. So, ito po mga uling na to ay dadalhin po sa mga kumprada o sa kumprada po kung saan binibili nila sa katapat na halaga. So, nakakuha po kami ng siyam na sako po ng uling. Samantala, inihanda na ni Kuya Benny ang kalabaw upang simulan na ang paghahakot ng mga nyug. Kami ngayon sa gitna ng nyugan. Maghahakot po kami ng mga nyug papunta dun sa kuprasan. So, pabalik na po yung hilada. Mamaya, ipakita pa namin sa inyo. 7 taon na rin ang alagang kalabaw ni Kuya Benny, na palagi ang katulong sa paghahakot ng mga nyug, pati na rin sa mga ibang gawain. So, kasama pa rin ngayon si Nanay Milagros Bautista, 67 years old po. Siya po yung ang nanay po ng mga kuya po kasama rin kanina na nagkokopras po. So, Nay, ilang taon na po kayo nagkokopras po? Ay, kuwan na. Matagal na yan. 67 na ako, hindi. Silang anak at lumaki. So, po, ibig sabihin po, kagapag yung magurang pa po, hindi talaga nagkokopras. Ang sa diri po nindong daga po ang tig-kokopasan o may iba-iba po po sinang-kokopasan? May sarili, may alagaan. Gamit ang palawan ay kanilang tinatalupan ang mga nyug. Ito namin. Biniriak So, na nga. guys, Butas na. sabaw ng nyug. Bini. Pagkatapos ay bibiyakin ang nyug at isasalansan na sa loob ng kuprahan.
gani po kadto hanggang yan. Guno man gani po itong pangsangkot po gani. Di po kamo ito nagsasakat. Dahil Ibabaga po ito ay nagsasakat niya. alas guno niya. Iyo po. Mao ka mong makinang ginagamit. Ano po? Talagang mano-mano po gabos. Ano? Sige po. Kumpara po na sa ano po na sa mga harvest po kang mga kaaging taon sa munyan. Aron po ang mas dakol na harvest po. Ay, kuya naman kaya. Ano to? Bagay-bagay man kaya ang ano po. Merong mahina, merong malakas. Pero kung kumpara po sa mga bunga kang panahon pa po. Ay, mabunga itong isang kaharababaan pa naman. Ginagamit nila ang mga bunot bilang panggatong. So, alas 9 po sila nagsimula maggatong. Kung nakikita po ninyo, nagbo-brown na siya. Mga na yung nagbagyo po. Ano pong mga epekto po sa mga bagyo po pag pagkupas po hindi. Naluya. Kadto may panahon po talaga na halos mayo kung ano. May mako sa bara bagang niyo. Po. May Kasi mga batag. naitabang na po sa endo na yung ano po ang pagkupras pa mo pag nakapatapos ng klase, nakagibin ng ano na ipundar. Siya man. Naka-isip pira po na ang nakatapos sa endo. Anas man yan nakatapos high school yan lang si Bernan, second year. Nagpundo na. Bago itong saro ko, nagsabing grade 6 lang siya. Iyon lang po talaga ang kumaghahanap buhay nindo na pag kupras po. Iyo. Pagpra sa kakatong, makusog-kusog pa yan, nagtatanong na kami, mais, mani, kamuting kahoy, niyang magluya na, mayo na. Iyo po. May mga hayop pa po kamong alagaan na aral po sa bago may mga kambing, baka, may urig din po ano. Kung ano po na may mga plano po kung magtanong po ng mga bagong tanom pa po maliban sa inyo. Pagpuran na, panggirari ni mga batag. Iyo po batag po talaga ano. Iyo po. Pag nag-uran. Kinabukasan ay sinimulan na nila ang pagtitigkad. Gamit ang tigkalan, kanilang inihihiwalay ang laman ng nyug sa baon nito. Nagbiyahe garo, yung ano nagdyan si Uding. Ang mga hilaw ay kanilang lulutuin ulit at ang mga luto naman ay sinimulan ko ng isa ko. Di ba yung taaro ka nagkalbo? Ha? Apat na tubo. Tangan dalay dayan. Tubo.
habang naghihintay, ay dinala muna ni Kuya Vermel ang mga kalabaw sa sapa upang makainom at makaligo. Nanguha din kami ni Kuya Benny ng mga saging. Oh guys, so may dala na po kaming batag. Oh, si Kuya Benny. Pauwi na po kami. Kinahaponan ay dinala na ni na Kuya ang mga kopra sa kumprada upang ibenta. Kasama na din ang mga uling. Sa aming pagbisita sa koprahan nila na may Milagros, aming nasaksihan at naranasan kung paano maging isang coconut farmer. Bagaman nakakapagod, ngunit kitang-kita sa kanila ang dedikasyon at pagtutulungan upang maayos na magawa ang kanilang mga trabaho. Dahil din sa sobrang init ng panahon, pati mga hayop ay apektado. Ang mga damong kinakain ng mga kalabaw, kambing at baka ay tuyong-tuyo. Kung kaya't pansin din ang pagpayat ng mga ito. Napansin ko din kung paano naapektuhan ng pagbabago ng klima ang bunga ng mga nyog na ayon kay Kuya Benny ay mas maliit kaysa sa dati. Ano po yung pangalan niyo? Darlie Fidelia. Darlie A. Fidelia. So alin po yung taniman niyo dyan? Ang taniman ko, pag-alip sa dulo yung ginagapat nila hanggang doon sa dulo ng punong kahoy na yung 16 taon na tubo-tubo. Bali, 2 hectares gabos yan. Wala yan. Sarili niyo po ba yung lupang pinagsasama? Ano po yung naitutulong sa inyo ng pagtatanim? Ang naitutulong ng pagtanim ng palay,
Diyan nakakakuha ng pagbuhay at saka diyan paaral ng mga anak. Gumagamit po ba kayo ng mga chemical sa pagtatanim? Oo. Ano-ano po ang proseso na iyong ginagawa sa inyong pagtatanim? Pag tatanim ko gaya ng land preparation, gumagamit ako ng trabaho ako ng pagkasto, sa mga na bayad ako ng tao na gagawa ng Sa pag-aani naman po, mano-mano pa po ba or harvester? mano-mano, depende sa ng panahon. Gaya ngayon, each season dapat harvester sana yan. Kaya lang, medyo laging malambot ang ba dahil sa ang patubig patuloy na dumadalo sa lupa ko. Kaya malambot, pinamano-mano ko na yung lupa. Kung ikukumpara ang tradisyonal at modernong pagtatanim, ano po yung mas maganda? Mas maganda sana ang traditional, kaya lang dapat mayroon kang bastanting kapital dahil gagawa ka ng dapo, kung magpapatanim ka, mabayad ka. Ang isang tupo 10,000 square meter, bayad niya 250. Kumpara po sa nakaraang taon ng iyong pag-aani, nadagdagan po ba ito or nabawasan? Sa ngayon, medyo nadagdagan yung ngayon kaysa nung last year na 2023, ngayon 2024. Mataas ang rate ngayon ng pag-ani kasi medyo mataas. Tama sa panahon na wheat season. Maliban po sa pagtatanim, meron po ba kayong mga alagang hayop ganyan po? Ay, Like, may iba po ba kayong tanim bukod sa palay? tanim kaunti. Ano po ba yung epekto ng pagbabago ng panahon? Ang epekto ng pagbabago ng panahon kasi kapag papatanim ko ng palay gaya ngayon, patuloy na dumadaloy ang operate ng NIA, kaya medyo maganda ang panahon ngayon. Pag rainy season, palaging maano ang tubig dyan, baha. May mga pagkakataon po bang napinsala na kayo ng bagyo? Ayun, Ano ang naging epekto nito sa inyo po? ang epekto ng mga pagbaba dito sa palayan ko. Kasi yung na yan, creek. Pag tumaas ang tubig dyan, wala kang makikita kahit tilapil, wala kang makikita dyan. Hirong ba talaga yan. Kaya ang ginagawa ko para may nagtanim ako para makabawi ko. Naka-insured dyan sa DA, sa Department of Agriculture, naka-insured dyan. Makatanim ko pa lang, ini-insure ko yung kinabukasan ko. Naranasan niyo na po ba ninyong maapektuhan ng peste? Ayun, Ano po ang paraang inyong ginagawa upang mapuksa ang mga peste? ay pag marami na siyang sa palayan, pag nakita ko ang palayan ko na mayroon ng mga itlog yung insekto, yan, gagamit mo ko ng biospray o na insecticide. Magkano na po ba ngayon ang presyo ng palay? Depende sa ngayon.
kumprada. Kung bumibili ng palay, mayroong 20 pesos per kilo, mayroong 90, mayroong 18. Nakakabawi man po kamo duman sa sa presyong ito. Ano ito, nakakabawi din. Dahil sa ito nakataas ng ani, kahit pa paano, mayroon nakakuhang bilhin siya. Alis yan. Naka-attend na po ba kayo ng mga seminar tungkol sa pagsasaka? Ayun, nasa organic farm, agriculture. May mga plano po ba kayo sa future na i-improve ang inyong mga taniman? Gaya po ng pagtanim ng ibang crops tulad ng gulay at prutas po. Ay, ako gusto ko rin ma-improve yan. Tanim na yan. Kaya lang sa ngayon, medyo matigas ang lupa ngayon. Hindi makapagtanim ng gulay o kaya ano man na ano. Hindi makatanim, gaya niyan, matigas o. Hindi makain ng gulay eh. Bigay ng batag kung ng saging ka. Kahit di mo yung diligan, tutubo yan. Pero ang gulay yun, talagang meron kang dapat na didiligan mo siya. Kaya di mo lang, mamamatay na. Ilang taon na po kayo nagsasaka? Ay, ano na, matagal na. Siguro nag-umpisa ko nang magsaka dito, 1988. Sa mahaba po ninyong panahong nagtatanim, ano po ba yung mga nadiscover nyong bagong pamamaraan ng pagtatanim? Ang na-discover ko sa pagtanim ko ng palay, minsan yung traditional, bilang sarong nag-attend ako ng mga seminar sa mga agri-farm na yan, gumawa ako ng sarili kong mga organic fertilizer sa mga biospring iyan. Ako ang mismo ang gumagawa. Kaya lang nang mas madali na ng mga sa mga gagamit ka ng pesticide kasi iba din sa organic farm na traditional. Ginawa ko na yan dyan. Talagang ako lang gumawa ng mga biospring iyan, fertilizer, gumagawa ako. Minsan ginamit ko, medyo mahina. Dahil ako ang gagawa ng biofertilizer, gaya ng mga yung puno ng saging, inaano ko yan, mga itong lystro, dayami, inaano ko yan dito. Pinapadala ko yan dito. Di bali magbayad ako. Bibili ako ng yung tangguli sa mga agriculture farm dyan sa sentro. Bibili ako 120 ang isang 1 liter 120. Ay bibili ako ng isang galon, ano ko yan dyan, bibili pa ko ng mga sikindang, naipot ng manok, kailangan yan. Ako na mismo ang gumagawa niyan. Nag-ano ko ng carbonized rice hull. Pag sinabing carbonized rice hull, yung ipa, inaano ko yan, sinusunog ko yan. Pero dapat ang pagsunog mo yan, kontrolado, hindi siya pumuti. Pag itim niya, atin yun, unti-unti, hanggang sa o yan ang ihalo mo. Dahil members ako ng pambansang kilosang magsasaka. Members ako dyan. Kumbaga sa summarize, pakisama, tinatawag, organization. Kasama ko dyan. Kaya alam ko ang mga paggawa ng biofertilizer,
spring yan. Kulang gumagawa. Ano po ba yung masasabi ninyo upang mahikayat ang mga kabataan, mga bagong henerasyon na ma-engage sa agrikultura? Yun nga, minsan nag-ano ko niya dito. Iyan, dapat sana, yung mga kabataan sa ngayon, ano nga ako dyan sa barangay namin, sa Tandato. Ano ko yan sa barangay namin, para mahikayat ang mga kabataan na para mayroong silang gawa ng yung magawa. Tuturuan ko sila paggawa ng mga bio-fertilizer, bio-spring iyan. Dahil iyan, pwede yan mapapakinabangan niya ng kabataan sana dito. Di sana kung nag-ano sila, yung bagang sama sila sa amin, dapat sana ang kabataan mayroon silang dapat na kapagkakitaan. Imbis na mag-i-standby sila, gagawa sila. Pag yan, yung organisasyon namin, kami ang bibili ng ginawa nila. Dapat yung mga kabataan mayroong sana. Kaya lang, medyo ang kabataan yung may katamadan, wala tayong magagawa. Salamat po. Ako